So good morning mga ka-ride. So nandito ako ngayon sa barangay San Jose. At ang oras ngayon ay alas 4 ng madaling araw. So papunta tayo ngayon ng barangay Salvacion. At doon ako ngayon nag-apply kasi mas maganda rin yung opportunity doon kung pag-uusapan yung kita talaga. 4 AM ng madaling araw at yung time in natin doon 7 AM, so bawal malate. Kasama ko ngayon mga ka-rides yung aso ko, si Bochi. Pero good thing mga ka-rides kasi may bahay din naman kami doon sa barangay Salvacion. Meron naman kaming bahay doon kaya may matutuloyan at may mapag-iiwanan sa aso ko. So papakita ko sa inyo mga ka-rides yung kagandahan pa mag-deliver tayo sa mga remote area. Kasi hindi katulad sa lugar na ganito, sa mga bayan, sa mga city. Minsan yung mga tao, ang hirap mag-deliver dito kasi magkatabi na lang sila, hindi pa sila magkakilala. Pero doon sa mga remote area, mga baryo-baryo, kahit magkalayo, kahit ilang kilometro yung agwat ng bahay, magkakilala sila. Kaya ayun, so yun mga ka-ride. So update ko kayo maya kung makarating na tayo ng Salvacion. Dito na ako ngayon sa Salvacion, dito sa kubo namin. So yun mga ka-rides, doon dagat na yan, doon mga ka-rides. Ayan, dagat na yan. So dumating ako dito mga ka-rides ng alas 5 ng umaga. So yung biyahe natin 45 minutes mula sa city proper hanggang barangay Salvacion. So yun mga ka-rides, so good morning ulit. Nandito tayo ngayon sa workplace natin dito sa barangay Salvacion. So may Caltex. Yan yung Caltex mga ka-rides. So alam na alam to ng maraming riders yung lugar na to. So dito nagtatrabaho mga ka-rides, Last Express. Tara tingnan natin yung mga parcel. So yun mga ka-rides, so ready na yung motor natin, nakabit na rin natin yung ating crates. Ayan, so angas talaga ng usmas pag may crates. So importante mga ka-rides na meron tayong net. Yung net na to is ilalagay dito para hindi mahulog yung mga parcel. Tapos dapat mahigpit yung mga tali natin, matibay yung mga tali, kasi once na bumitaw yung mga tali na yan habang tayo nagdadrive, maaari mag-cause ng aksidente. Okay, so kunin natin yung mga parcel. Nakuha na natin yung mga parcel na di-deliver natin ito. Ayan, kargado tayo ngayon at medyo mabibigat. So ihahatid natin to sa barangay Mauyon. Itong mga malalaki na to mga ka-ride. So pagka rider ka, so priority mo siya na unang maihatid para hindi na siya makasagabal dito sa mga maliliit natin na mga items, mga parcel. Tapos una-una mga ka-rides, huwag natin kakalimutan, no? Pag magde-deliver tayo, una-una, kahit na sa mga remote areas tayo mag-deliver, kailangan natin ng helmet. So hanggat maaari, full face yung gamitin nating helmet para kung sakaling mayroong mga operation yung mga police, mga LTO, hindi tayo basta-basta matikitan dahil standard naman yung gamit nating helmet. So dapat condition din yung motor natin, alaga, kasi mahirap masiraan sa daanan tapos ganyan kabigat yung karga mo. And then mga ka-rides, isang bagay pa na importante is power bank. So may dala tayo ditong dalawang power bank mga ka-rides. So makalimutan mo na yung lahat ng dadalahin mo. Para sa akin, wag mong makakalimutan dapat yung power bank. Dahil sa power bank mga ka-rides, dyan ka mag-charge kung sakaling malubat yung cellphone mo sa maghapon na trabaho. So napaka-importante ng cellphone sa mga delivery rider kasi dyan nangyayari lahat ng transaction, mga deliver. Dyan lahat naka-record lahat. Kung ilan yung dala mo, kung ilan yung delivered mo, ilan yung hindi kinuha. So sa cellphone lahat yan gagawin.
sa cellphone lahat yan naka-record. So kaya kailangan natin ng power bank and charger. Yan yung wag natin kakalimutan mga ka-rides na dalahin din. Helmet, power bank, dapat kondisyon yung motor mo. Yung sarili mo dapat prepared ka. Kumain ka ng maayos and may tulog ka ng maayos kasi mahirap mag-drive ng hindi kondisyon yung ating katawan. So yun mga ka-rides, so mamaya kung makikita nyo puno yan. So titingnan natin kung mauubos ba natin, kung ilan yung matitira. So hindi na natin iisa-isahin yan mga ka-rides kung paano natin mahatid. Meron tayo ditong parcel sa Lokbuan. So tawagan natin to yung may-ari na to kung saan siya banda dito sa Lokbuan. So pawis-pawis tayo mga ka-rides, medyo mainit kasi ngayon. Okay. Thank you ma'am. So mga ka-rides, may nahatid na tayo isang parcel. So 49 to go na parcel. So 50 kasi yung dala ko, so 49 na lang. Lokbuan. Lokbuan to, di ba, Nay? So yung mga ka-ride, so wala silang pambayad sa parcel pero ginagawa nila ng paraan na ma-receive nila to. So ayun mga ka-ride, so tapos na tayo sa Barangay Lokbuan mag-deliver kasi tatlong parcel lang naman yung sa Barangay Lokbuan. Yung dalawa kinuha, yung isa hindi nakuha kasi wala doon yung may-ari. So asawa lang yung naiwan, di raw siya makapag-decide kung kukunin niya ba o hindi yung parcel kasi tama yan, di tanggapin ng asawa niya, di ba? Tama rin naman. And ngayon mga ka-ride, nandito tayo ngayon sa Barangay Mauyon. Purok Damayan yung hanapin natin. So hatid natin ito yung malalaki na to para mahatid na natin to. So sana kunin, pero kung hindi makukuha wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pilitin yung mga tao. Kasi at the end of the day sila pa rin naman yung magdidesisyon kung kukunin ba nila yung parcel nila o hindi. Yun nga lang, medyo nakakaabala lalo na kung ito hindi kukunin. Kasi ang laki ng space na nakakain nyo, tapos mabigat. Tapos kung makukuha siya, luluwag yung crates natin. Pero kung hindi makuha, wala tayong magagawa. Daladalahin natin yan hanggang doon sa may Barangay Babuyan. So kasi tatlong barangay yung hawak ko mga ka-rides. Barangay Lokbuan, Barangay Mauyon, and Barangay Babuyan. Dito lang rin yan sa Puerto Princesa. So ganoon talaga mga ka-rides, pag bago ka pa lang sa isang trabaho, wala ka pang area na doon ka talaga magdi-deliver. So kung saan ka ilagay, wala kang magagawa. Susundin mo yung sasabihin ng manager mo. Kasi kung hindi, baka tanggalin kayo sa trabaho, 'di ba? So pangit naman nun. So ayaw natin yung matanggal sa trabaho. So yun mga ka-rides, dyan natin nilalagay yung mga parcel na hindi nakuha. Kagaya nito, sako na to. Dyan natin nilalagay yung isang parcel kanina na hindi nakuha ng may-ari. Kasi kung ihahalo pa natin dito, baka malito na tayo. So yun yung purpose ng mga sako. So, okay, saan yung Purok Damayan? Ay, doon po sa ako. Ano yan yung gilikuan ng tricycle? Oo. Tapos dire-diretso pa? Sige po, salamat. Mga ka-rides, ito sa barangay hall ng Barangay Mauyon. Deliver tayo dyan. So nakuha yung mga malalaki nating parcel. Ayan mga ka-rides. So nakuha yung malalaki nating parcel. Ito meron pang isa. So yun mga ka-rides, meron tayong parcel dito na i-deliver. Tanong natin kung taga dito ba sila. Opo. Nami abukal. So yun mga ka-rides. So wait lang natin yung isang customer na bumaba galing pa sa bundok. Doon pa galing. So dito tayo ngayon sa Mauyon sa Purok Bagong Lipunan. So yan yung parcel natin mga ka-rides, kunti na lang. So
So nakuha na yung mga malalaki kanina. So yung ginawa nila. Tapos yan na lang. Yan na lang yun mga ka-rides. Yan na lang. Mga ka-rides, so update lang. Ang oras ngayon ay alas 12. So update ng mga ka-rides. Yan na lang yung i-deliver natin. Nasa 30 parcels na lang siya. At dito tayo ngayon sa looban ng ano ba to? Babuyan. Purok magtulungan. So pang dalawang beses ko pa lang ako dito mga ka-rides sa kapasok sa lugar na to. At magkagandahan ng mga ka-rides kahit na lalo na sa lugar na to mga ka-rides walang signal. Kung may signal man napakahina na pag tumawag ka halos hindi mag-connect yung tawag mo sa phone number nila. Pero ang kagandahan mga ka-rides, yung mga tao dito magkakakilala. So pag tinanong mo alam nila yung bahay, yun nga lang alalayo ng abot. So pag ganito mga ka-rides na medyo delikado yung area kasi nga diba nag-deliver tayo ng mga parcels, may mga insidente ng holdapan. Pero wala naman dito, wala namang ganun dito sa sa Palawan, wala namang nabalitaan na ganun. Parang may nabalitaan ako nun sa Mindanao nangyari yun, Zamboanga. Pero sa Palawan wala. So pagka ganito mga ka-rides na may tinatawag kaming high risk area. Ibig sabihin, may dagdag na maliban sa sahod namin na per day at commission na per parcel, mayroon pa kayong makukuha na additional allowance na kung baga, yung mga nurse nagtatrabaho sa hospital, may tinatawag silang hazard pay. Kami rin naman dito, parang may ganun din, may hazard pay din kami. Na nakukuha rin namin yun siya. Parang advantage sa amin na magtrabaho dito, mag-deliver sa mga remote area na halos walang tao kasi may additional incentives kami. Yun nga, yung high risk area na tinatawag. So, yun. Mamaya mga ka-rides update ko kayo kung ilang piraso yung matitira. Kasi ang dala nating parcel is 50 parcel pero ngayon 30 parcel pa, alas 12. Na ngayon, alas 9 tayo nagsimula. So, 2 hours. Hanggang alas 4 tayo. So, yun. 30 parcels pa kasi yun nga pang 4 days pa lang natin na nagtatrabaho ngayon. Hindi pa natin masyadong kabisado yung area. So ayun mga ka-rides, so update ko kayo mamaya, okay? So ayun mga ka-rides, so umulan. Maulan ngayon. So, kunti na lang rin yung deliver natin. Isang piraso na lang. Mga ka-rides, so sumilong muna tayo dito sa waiting shed part ng Barangay Mauyon. Kung kaya doon tayo sa tulayan. Notice tayo dito na lang, dito ako sumilong, may mga sinampay pa sa waiting shed ko dati ni Joel Reyes. So medyo maulan kasi mga ka-rides, so ito yung kalaban talaga ng mga rider. So yung matinding init medyo okay lang kasi kahit na sobrang init pwede ka pa rin magtuloy-tuloy ng deliver, pero pag umuulan hindi talaga pwedeng ituloy yung deliver kasi baka mabasa yung parcel at masira yung item, babayaran mo yun. Pero ngayon mga ka-rides, tapos na rin ako mag-deliver. So kanina nakita yung mga ka-rides, puno yan dyan sa likod at may mga malalaking parcel dyan, pero lahat naman yun kinuha. So yun mga ka-rides, so ang oras ngayon ay 5:30 na ng hapon, so tapos na tayo mag-deliver. Wala na yung crates natin sa motor mga ka-rides. So yung natira sa deliver natin, 50 parcels, ang natira na lang ay 9. So 9 yung return parcel natin kasi yung 9 na yun mga ka-rides, ano yan,
binubuoyan siya ng mga kinancel na parcel, may mga ni-reschedule, at may mga hindi matawagan. So, nag-start tayo ng 8 AM, so natapos ako ng 5:30 yung mga ka-ride. So, hanggang dito na lang mga ka-ride yung video natin kasi basa na ako. Ganun talaga, minsan umuulan, mainit yung panahon, pero okay lang yung mainit na panahon, wag lang umulan kasi pag umulan madidelay talaga yung delivery. Kasi hindi namin ipipilit na i-deliver yung item kasi baka mabasa. So pag nabasa baka masira, babayaran pa namin. So yun mga ka-rides, hanggang dito na lang yung video natin. So gagawa tayo ulit ng marami pang mga video about sa delivery, paano mag-apply bilang rider, at ano yung mga kailangan gawin, at ano mga kailangan requirements. So ayun mga ka-rides, so thank you for watching.